Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, umamin na. Nako po, PBBM ayaw ng gulo kahit may korupsyon. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. That an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control. Walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Mayroong mga project na nabayaran without my knowledge po. Kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. District engineer ka, tapos kayo magmangmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor. Isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Dito na si former DE Henry Alcantara. Kasi po nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang tatawag na po natin. Para... Chair directs DE Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee doon sa privilege speech, Senator Lacson, yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po, inamin din po ni Secretary Bonoan na meron ho indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang sports at merong pang pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang sports sa pamilya. Kasi po, yan base ron sa dating commercial. Saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Ng mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, ito daw po yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na mayroon pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After, nasa 4A na po ako noon, OIC Assistant Regional Director na po ako, nagpa-submitting... Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up. No? Nakasabina na po siya ngayon na nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, tuloy niyo po. So yan mga kababayan, may mga notorious din pala dito sa DPWH, no, mga ka-review natin. At speaking of flood control mga kababayan, no, ay ito, si President Bongbong Marcos Jr. Meron pong pinakabagong pahayag mga kababayan, or ang palasyo.
Sabi po dito mga kababayan, sabi po ni Jose Clara Castro, PBBM ayaw mauwi sa gulo. Investigasyon sa flood control. Ayon po yan kay Castro, no? Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sabi po ito sinusunod po natin ang due process sa mga kapwa natin Pilipino. Ang pag-iimbestiga ginagawa po ng Pangulo. Ang pag-uutos na imbestigahan lahat ay para rin sa taong bayan. Ayaw po ng gulo ng Pangulo. Ang pangalawang point, sumusunod ang Pangulo sa due process. Dahil mga kaalyado niya siguro yung matatamaan dito. Diba? Bakit nung panahon po ng pag-aresto, illegal na pag-aresto kay former President Duterte, hindi natin narinig na sinusunod ang due process, no, mga kababayan. Pero ngayon dahil malamang sa malamang ay mga kaalyado po nila ang tinatamaan dito po sa flood control anomalies, ay kailangan pong sundin ang due process. No? Narinig ko rin itong due process na ito noong, di ba, sinuspindi po ng ombudsman si Cebu Governor, yung dating gobernador na si Gwendolyn Garcia, nakaalyado din po ng Pangulo at ang Pangulo din po ay nagsalita. Sabi niya, kailangan mabigyan ng due process. Ngayon, due process na naman po. Ibig sabihin po nito, may masasagasaan po silang mga kaalyado nila. Di ba? Ganoon naman sila Pag kaalyado nila, due process. Pag Duterte, may due process yan kahit wala, di ba? Nako po. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan sa sinasabi ng Pangulo na ayaw niya ng gulo? May corruption na, ayaw pa rin ng gulo. Gulo ito mga kababayan, dapat ayusin itong gulong ito na kayo rin ang gumawa. Kaalyado nyo Nag-submitting po kami. Natawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila. Bine-verify ko po sa DE o ICDE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po wala. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m. that was Sunday. Pinatawag ko po lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po. Kasi po, explain ko lang po. Ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Ba't nang huli ako po? Yun po, aminin ko may negligence on my part. Nung po meeting na yun, kausap ko po silang dalawa. Totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe. Ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So yan mga kababayan, ikaw ang DPWH District Engineer, hindi mo alam kung ilan po yung kulang? No? Anong klaseng engineer yan mga kababayan? No? Ano bang criteria ngayon ng pag sinabi kasi natin engineer mga kababayan, ano yan, metikuloso. Pagdating po sa mga sukat-sukat, mga, di ba? Pag-solve ng problem, magagaling yan sila mga kababayan. Pero dito parang hindi naman sa nilalahat ko mga kababayan, pero pag ito ang nagsasalita at nag-i-explain, mapapabobo ka rin di ba? Ikaw ang district engineer, hindi mo alam kung anong problema dyan. Bakit silang inuutusan mo mag-ikot? Di ba ikaw ba? Maybe it is your job, no? Sabagay, kung may mga associates ka pa, pwede mong iutos yun. But what I'm trying to point out, kailangan i-verify mo yan. Ikaw, you yourself, no? Makita mo yun.
Para hindi ka, pag tinatanungin ka ng mga hindi ahangin yung isasagot mo. Para ka namang si Claire Castro, di ba? Ay nako. Speaking of spokesperson, ito mga kababayan, si Attorney Princess Abante, mukhang nagiging abogado na ni Zaldico. Oh, ito po ang balita mga karibyo natin. Balita po mula sa News 5, sabi po ni Princess Abante, wala namang ganoong klase na galing sa House leadership. Hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. So hindi pala kasama si Zaldico sa investigasyon. Mga kababayan, pero si Zaldico po ay sinasabing may-ari walang sasantuhin, di nga. Ito po sabi walang sasantuhin. Dumipinsa ang House of Representatives kaugnay sa aligasyong prinoprotektahan nito si Bicol Representative Zaldico sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project. Ano ba sa palagay natin? Kahit tayong mga ordinaryong Pilipino, sila talagang i-deny po nila yan to the last drop ng kanilang dugo, mga kababayan. Diba? I-deny nila yan na prinoprotektahan nila si Zaldico. Pero sa mata ng taong bayan, ganun po ang lumalabas. Diba? Lalo na nung nagsalita si Garin na hindi pwedeng imbitahan si Zaldico. Diba? Sa isang media conference, ginit ni House spokesperson Attorney Princess Abante na wala raw kaugnayan ang dating House Appropriations Committee Chairperson sa investigasyon ng Infracom. Walang kaugnayan kasi hindi nyo po inuugnay. Pero kapag inyo pong inugnayan, makikita po natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo at ano po ang katotohanan. Di ba? Yan mga kababayan, nananatili raw na konektado si Ko sa SunWest Incorporated noong or kahit na nag-divest na siya rito noong 2019. Base sa mga ulat, kabilang ito sa 15 kontraktor na dawit sa pamamahala ng mga palyado o ghost project na flood control, mga kababayan. So yan. Kung kayo pong tatanungin, ano po sa palagay nyo? Prinoprotektahan ba? Kasi dito mga kababayan, parang ang lumalabas ay naging abogado na itong si Princess Abante dito po kaya Zaldico. Nako po. So after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na party ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sa lang po, if you may, nag-report po ako kay Secretary Bunoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, that was 5 o'clock in the afternoon. Basta yan. Ito, JB. Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. Bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po. Yung staff ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na-validate nila kaagad. Na-pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Honor. Ano ba sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Diba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para- Your Honor. Makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos kayo magmamaangan ka sa harapan namin na hindi ka alam dahil inakasa mo lang sa mga tao sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer
as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, o meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. How, napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. O, 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. O, 5.5 years. Tapos hindi mo alam na may Goose Project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Chair. Wala nang time si Senator. Sorry, Senator Kevin. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa Hindi po lumabas po yung naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita niyo yung Marilo, no? Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator Bon, ako psychopathic lang eh. No? PW still na ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Parang Hindi na yata pumapasok to eh. Walang alam. Sa Walang alam eh. Hindi na to pumapasok mga kababayan. Nako. Wag niyo po kaming lukuhin. Yung mga ganyang katawan, no? Yung mga katawan nitong engineer na to. Teka lang, pakita natin yung katawan. Yung mga ganitong katawan, mga kababayan, no? Malamang sa malamang, hindi na to. Ano to? Grabe to. Grabe ang tulog nito. Ano po sa palagay niyo, mga kababayan? Lolobo ba yan ng ganyang kalaki kung hindi yan walang schedule yan, mga kababayan. Kung gusto lang nilang pumasak siguro, papasok yan. Well, anyway, speaking of flood control pa rin, eto, yung mga Diskaya, mga kababayan, di ba? Si Zara Diskaya. Eto, mga kababayan, kapapasok lang na balita, no? Yung 28 na luxury car vehicles ng mga Diskaya hawak na po ng BOC. Yan, congratulations. Huwag nyo nang pakawalan yan. Pwede nang pwede nang marimata yan. sa laki ng kinuha nila sa gobyerno. Pwede na po yan. At sana hindi lang po mga luxury cars ang makuha. Pati rin po yung mga lupa. Baka may mga lupang nabili ito sa panahon po ng kanilang pag-DPWH. Ika nga nila, no? Bahay, may mga malalaking bahay po ito. Dahil po sa kanilang pag-DPWH. Paano nga ba mag-DPWH? Yan yung nila eh. No? Di ba sa interview, paano kayo lumaman ng ganito? Ito, this is not the exact words pero ganito po yung context nila. Tinanong po siya, paano po kayo yumaman ng ganito? Sabi, dahil po sa pag-DPWH nila. Ay nako. Paano kaya mag-DPWH, mga kababayan? Para na yumaman din naman tayo. Nako po. Ay nako. Marami ang matutuwa nito, mga kababayan, dito po sa 28 luxury vehicles ng mga Diskaya. Hawak na po ng BOC. Yan, kinuperma po ng Bureau of Customs na nasa kustodiya na po nila yung 28 luxury vehicles na konektado sa pamilya Diskaya. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinyon? Reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinyon. Maraming salamat po.